So yun po mga biyaya, mga Kadaver Cards, isang mabiyayang araw po sa atin lahat. So ito, may mabilis po tayo ng reaction, no? Oh, na di umano ang It's Showtime, GMA 7, ABS-CBN, at ang Fake Bulaga ay magsasanib puwersa palaban sa AAT. Para di umano sila na daw ang maghari sa noontime show. Pero bago natin yung pag-usapan, syempre wag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at papindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At bago rin tayo mapunta doon sa video yon, ay talakayin muna natin tong isa sa mga balita ng Abante News. No, na si Ann Boleche. Sino ba si Ann Boleche? Siya po si Hopia. Na dating EB Babe. No. Nagkita-kita tatong Tito Vic and Joey. Tayo nga, nagkaroon ng konting chika minute. Pero ng chika-chika. Ito nga yung mga napag-usapan nila at ito nga po yung mga nangyari. Tito Vic and Joey masaya sa tagumpay ni Ann Boleche. Matinding banding chikahan daw ang nangyari noong makita ni Ann Boleche aka Hopia, sina Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon. Nag-guest kasi si Ann sa isang show sa TV5 at nagkataon na live rin ang EAT kaya napasyal siya. Di ba naging paboritong alaga ni na Tito Vic and Joey si Ann Hopia noon na madalas nga nilang biruin, pero heto na nga siya ngayon, naging negosyante at naging CEO na. Wow. Uy, grabe Iba ang buhay talaga mga Kadaver Cards, no? Hindi mo masasabi. Dating dancer ka ng TVJ, ngayon CEO ka na. So, ngayon ay negosyante na at CEO pa, sabi ng Abante News. Ganon pa rin ang banding, parang akala mo kahapon lang kami hindi nagkita. Ang saya lang, kinamustan lang nila ako, happy raw sila sa akin. Alam nila ang progress sa buhay ko, alam nila na CEO ako na Relu means? Oo, sabi nila ang taray mo na ha. No? Pero aminado rin si Ann na may mga kaklose pa rin siya sa Itbulaga, lalo na si Soraya. Sino si Soraya? Soraya, isa sa mga boss ng EB ngayon. Si Soraya Lusus ba? Tama? Tama ba ako? Soraya Lusus yun. Ito naman, hindi naman natin yun. Hindi naman mawawala na yun, no? Oo, tsaka labas na sila dun. Labas na sa issue ng TVJ versus Tape. No? Na si Soraya, isa sa mga boss ng EB ngayon. Kaya sa tanong kung saan niya gusto mag-guess, yan, ito daw, tinanong si Hopia kung saan niya gusto mag-guess. Ano kaya sasabihin niya? Siguro na lang muna na kung ano yung relationship namin na personal, doon na lang muna, pero hindi natin masasabi I mean, kahit makita ako sa Itbulaga, hindi ko naman makakalimutan ang nagawa sa akin ni na Tito Vic and Joey, yung lumang Itbulaga. Kasi kung wala sila, wala rin ako kung nasan ako ngayon. Ito yung mga ganda sa mga natutulungan ng Tito Vic and Joey. Alam mo yun, nagbabalik tanaw, sila ng utang na loob talaga. Siya nga pala, nilinaw ni Ann na hindi pa siya kasal at wala pa siyang baby, pero 20 years na raw silang ng jowa niya. So yun lang na, mabilis lang na chika minute yung kay Hopia. Si Hopia, isa rin sa mga iniidolo natin yan, no? Tsaka ang galing sumayaw ni Hopia, Tsaka isa rin talaga sa tampulan ni yan. Isa din sa palaging binibiro ni Gihenyo Master, si Hopia. Tsaka dito sa Taguig, masarap ang Hopia.
O, dyan sa Tipas, malapit lang dito. Isang sakay lang ng jeep. So yan, mapunta na tayo dito sa video na kung saan ay magsasanib puwersa na nga po daw ang It's Showtime, Fake Bulaga, ABS-CBN at GMA. Para pabagsakin ang EAT. O yung dami nang nagplano niyan. Hanggang ngayon nga. Alam ko dati nyo pa yung pinaplano. Alam nyo ba ngayon mga kadabarkads na nangunguna na? Diba dati ang laging nangunguna ay GMA tsaka ABS-CBN, laging kulelat ang TV5 sa kanila, diba? Pero ngayon wag ka ha. TVJ lang pala ang sagot sa ano na yan, sa kulelat na yan. No, ni Manny B ni Sir Manny B Pangilinan, ni Sir MVP. No? At ngayon, ang TV5 nga po daw ay nangunguna na sa mga network. Yan, GMA, ABS-CBN. Ang kulelat daw talaga ay ABS-CBN. No, samantalang dati sila yung nangunguna. Minsan silang dalawa ng GMA ang nagpapaligsahan. Ngayon, nagkampi na sila para pabagsakin ng TV5. Anak ng teaching. Kahit pa magtulong-tulong, magdagdag pa kayo, sama nyo si Willie. Oh, sama nyo si Willie Revillame para kahit papano may ilaban-laban kayo. Totoo sen, mas gugustuhin ko pa manood kay Willie Revillame kesa dito sa It's Showtime tsaka sa generic Night Bulaga. Tignan nyo ngayon, ginagaya ni Paolo Contis yung love team ni Maine Mendoza at Alden Richard. Pero hindi mo naman alam yung kwento. Hindi mo alam yung simula, hindi mo alam yung gitna, hindi mo alam yung katapusan. Kahit title, hindi mo alam eh. Basta lang, nag-RTL na sila doon, kakakilig daw. Hindi ko alam saan yung kilig na kita ko. Ay na. Kayo kadabarkats, sa tingin nyo, kaya nilang pabagsakin ng TVJ, ang EAT, kahit magsama-sama sila. Kasi para sa akin talaga, wala eh. Ni kapiranggot na, wala akong nakikita. Wala akong nakikita talaga, promise. Kahit nga sa Manila siya kuha kayo ng ano doon, tawag dito, ano ba to? Mas okay pa nga yung pera o ba? Ano ba, nakalimutan ko yung dating noontime show. No, na ano rin dito, parang ganoon ata yung gagawin nila. Ayun yung pera o ba yung nila bayani nila Randy Santiago, ni John Estrada, tsaka ni Willie Revillame. Ano ba yung dati nilang andito yung sa video na yun eh. So ganun daw po yung mangyayari sa Itbulaga at It's Showtime. Parang magsasamahin na. O Fake Showtime. Ang tawag na po sa It's Showtime at Itbulaga pag pinagsama mo, Fake Showtime. Ganda, di ba? Ang galing. So ito yung video, panoorin natin. Ito. So ito yung video, sana. Ito ba yung video? Ito. Panoorin nyo, pakinggan nyo maigi ha. O, harap natin dito para, ayan. Sana wag tayong maka-copyright. Galit na galit sa akin yung mga, tawag dito. Yung, kasi lagi akong kinaka-copyright. Ito, pakinggan nyo. Okay, lalakasan natin yung Okay, yung lakas na. Abuso sa kapangyarihan ng MTRCB nang suspindihin nito ang Showtime. Yan ang panindigan ni Armida Siganreyna na dati ring naging pinuno ng MTRCB. Panahon na daw para baguhin na ang batas sa censorship. Tayo takot tayong lumaban. Kung konting-konti ang marunong lumaban. Dapat talaga, we have to take it on. Gave them 4 warnings and 7 dismissed cases. How many warnings are we supposed to issue? How many memos are we supposed to? Wala palang sounds. Nakalimutan ko, kasama rin pala tong issue sa topic natin ito, yung kay Ma'am Lala Soto sa MTRCB. Alam nyo, yung babae kanina, yung dating chairwoman ng MTRCB, ayun ata yung tinatawag na kamay na bakal.
no, sa MTRCB na kung talagang kapag sinabi noon suspinde. Pero bakit yung dati, 'di ba? Hindi naman hindi naging big deal sa It's Showtime, sa generic na yun. Ba't kaya ganun ngayon naging big deal? Kasi nga, yung katwiran nila, anak ni Tito Soto, pamangkin ni Bossing Big Soto. So ito, pakinggan natin, tuloy natin. Yan. Importante yun. Hanggang hindi tayo dumadating sa estadong ganon, walang mangyayari. Yes, they can file a motion for reconsideration, an appeal to the office of the president. They have 15 days to do that. Kasama natin today si Attorney Annette Dawson Valdez, ang Senior Vice President for Programming, Talent Management, and Worldwide and Support Groups. Thank you, Miss Annette, sa pagbisita. Special ang araw na ito dahil kasama natin si Tita Cory and Miss Annette. What's up, mga kapuso? Ang napakalaking pangyayari sa mundo ng telebisyon na talaga namang magpapabago sa ating mga tanghalian. Sa mga sumusubaybay sa channel ni Mr. JV, ang pag-uusapan natin ngayon ay siguradong ikakagulat ng lahat. Pero bago yan, meron akong inihanda ng mga katanungan dito na pag-uusapan natin ngayon. O sige, bilisan mo lang. Una, paano naging bahagi ng kasaysayan ng noontime shows ang pagtutulungan ng dalawang magkakompetensyang network, at ano kaya ang tinatago nilang sekreto para matalo nila ang pinakamalakas na noontime shows na EAT? Pangalawa, ano ang mga inihayag na plano sa mga programa at segment na may pagbabago, gayon din ang pagpapalit ng noontime shows ng GMA at ABS-CBN? Ang panghuli, paano makakaapekto ang collaboration ng It's Showtime at Itbulaga sa mga manunood ng mga programa, at ano ang kanilang mga reaksyon dito? Hindi na natin patatagalin ito, magsimula na tayo, panoorin ang buong video. Okay? Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Tagal mo. Darating ng mga araw, magkakaroon ng isang hindi malilimutang kaganapan sa mundo ng noontime shows. Ang It's Showtime, na mapapanood sa GTV, ay magkakaroon ng 12 days suspension mula ika-9 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Oktubre. Ito ay dahil sa paghatol ng MTRCB laban sa kanilang programa. Ngunit sa kabila ng suspensyon, may isa tayong nakakagulat na balita. Personal na kinausap ni Miss Attorney Annette Gozon ang mga programa ng It's Showtime sa GTV at Itbulaga sa GMA7. Ito ay sa kadahilan ng ang dalawang host na sina Vice Ganda at Ayon Perez ay nadawat sa isang segment na Isip Bata. Sa pag-uusap ng mga leader ng ABS-CBN at GMA7, nagkasunduan silang huwag nang umapela sa Malacanang ukol sa suspension, at sa halip, tatanggapin nila ang naging hatol ni Chairman Lala Soto ng MTRCB. Upang masiguro na maayos na magkakaroon ng pagbabago sa mga programa, nagtungo si Attorney Annette Gozon sa It's Showtime noong ika-28 ng Setyembre at sa Itbulaga noong ika-3 ng Oktubre. Ito ay upang pag-usapan ang mga hakbang na kailangang gawin sa mga susunod na araw. Inaasahan natin na magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga segments ng It's Showtime at Itbulaga, pati na rin sa pangalan nito na magiging It's Showtime na ito. Hindi lang ito simpleng pagbabago dahil itinataguyod din ang ideya ng collaboration ng mga noontime shows. Ang mga host ng It's Showtime ay posibleng mapanood sa Itbulaga, at ang mga host ng Itbulaga ay posibleng mapanood sa It's Showtime. Ito ay hindi na bago sa industriya ng telebisyon. Matatandaan noong 1998, nagkaroon na rin ng suspension ang dating noontime show na Magandang Tanghali Bayan o Ayun. MTV. Ito'y kasama ang mga host tulad ni Randy Santiago, John Estrada, Willie Revillame, Roderick Paulate, Amy Perez, Christine Jacob, Mickey Ferriols,
Vanessa Del Bayanco, Bayani Agbayani, Gary Lim, at si Bentong. Nagbago rin ang pangalan ng programa na Isep-Isep, isang terminong madalas gamitin sa segment na pera o bayong. Ngayon, patuloy ang pagsasama-sama ng ABS-CBN at GMA7 sa iba't ibang programa, kung saan malayang nakakapag-guest ang mga artista mula sa GMA7 at ABS-CBN. Kamakailan lang, dumalo ang CEO ng ABS-CBN at ilang host ng It's Showtime sa malaking event ng GMA Gala noong ika-22 ng Hulyo. At hindi rin nagpapahuli ang GMA dahil dumalo rin sila sa ABS-CBN Ball noong ika-30 ng Setyembre. Sa mga magaganap na kaganapang ito, hindi na bago ang ganitong uri ng collaboration sa dalawang malalaking network. Kaya't magiging interesante sa mga taga-suporta nila at tingnan kung paano ito magaganap, lalo na't ito ay inihahanda ng GMA7, ABS-CBN at Tape Inc., ang malaking surprise sa mga manunood. Kung mangyayari ito mga idol, sigurado alam na rin ito ng TVJ ang pinaghahandaan nilang pagsasanat pwersa, ang mga plano ng kanilang kalaban na It's Showtime at Itbulaga, para pabagsakin ang EAT. Walang duda, malapit nang mabago ang takbo ng noontime shows. Tumigil ka na nga. Alam nyo, kahit magsanay puwersa pa lahat ng ano rito, hindi nga ninyo kakayanin ng EAT. Ano na yun yung tinatawag na alamat. Kayo ugat pa lang, sila lumot na. No? Ay, hindi pala. Sa puno, kayo yung dahon, sila ugat. Hindi mabubuhay ang isang puno pag wala ang ugat. Ngayon, kapag sa oras ng taglagas, tama diba? Taglagas. No, nalalagas yung tiglagas ba? Taglagas, diba? O, tama. Sa oras na taglagas na ang puno, nalalaglag yung mga dahon. Ngayon, yung mga dahon, ay yung pataba mismo sa mga puno, no? So, sa ibig sabihin, kapag bumaba at nagtipon-tipon yung mga dahon, lalo nilang pinapataba ang puno. Ngayon, yung mga dahon na yon ay yung It's Showtime at ang generic na Itbulaga. At yung puno ay yung Tito Vic and Joey. So lalo lang nila palang papatabain at lalo lang nilang papasikatin kapag sa oras ng ginawa nila pala yan. Diba? Alam nyo kahit nga noon pa naman, kahit yung magandang tanghali bayan ng MTV na yan, hindi naman tumapat yan sa Itbulaga noon. Wala rin, nangamote lang din sila dyan. Partida, Willie Rebillam Jan Estrada, Randy Santiago, nga pa rin. Tapos sandamakmak pa na sandamakmak na sandamakmak na intriga din ng nangyari dyan kasi parang parang It's Showtime, ang bastos kasi yan sila daw dyan mag-host. Puro manyakan daw. Ngayon yung mga sabi-sabi ng mga nakaabot kasi ako di ko na matandaan yung MTV na yan Pero may napanood akong video niya na pinatawag din sila na MTRCB at pinasuspindi rin sila dahil nga sa mga bad words, sa mga green joke nila. Ngayon, siguro, kung panahon yan ngayon, wala yan, nga bells yan. Kung panahon yan ngayon, tapos ganyan pa rin sila, automatic yan, suspended na naman yan. Ewan ko, may pa ba? May plano pa ba ang iba na magdagdag ng noontime show? Ha? Tapos magkakampi na sila, It's Showtime. Biruin mo, magiging title na pala ng It's Showtime, may eat or kain, di ba? Eat Showtime. So parang ginaya na lang nila yung sa TVJ, yung EAT. Ang tigas din talaga ng mukha nyo, no? Kahit magtulong-tulong kayo dyan, nako, sabi ko na sa inyo, nga bells lang kayo dyan. Wala kayong patutunguhan. Totoo yan.
So yung mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa bidyong ito na magsasanib puwersa nga po daw ang GMA 7 Network at ang ABS-CBN. It's showtime at ang generic na Itbulaga or ang Itbulaga. Ano pong masasabi nyo sa kanila? Para daw mapataob na nila ang E80. Ay nako. Ano mo mga utak to? Hindi, talagang ano yan, talagang umusbong talaga yung issue na yan na magsasanay puwersa para daw mas lalo pang lumakas. Para daw, yung supporters ng It's Showtime manood din daw sa fake Bulaga. Uy, parang binastos sila nun na. Anong tingin nyo sa generic na It Bulaga? Sa fake Bulaga walang nanonood? Anong tingin nyo sa kanila? Mababa ang ratings? Parang ganun kasi yung pinapalabas ng It's Showtime eh. So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang tong video natin at anong maibibigay nyo na komento sa mga napanood nyong video, i-comment nyo lang po dyan. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.